Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Tila matapang at mag-isang ang hinarap ni Vice President Sara Duterte ang mga senador, kung saan tila napabaligtad na nga lahat sa Vice President na si Sara Duterte dahil tila kanya-kanya na umanong nagpapabango ang mga ito kay VP Sara para sa nalalapit na 2028 eleksyon, kung saan ay tila nakikita na nga nila na kahit anong pilit na pagpapabagsak sa Vice President ay nananatili pa rin itong number 1 sa lahat ng survey at nananatiling lumalaban para sa maraming Pilipino upang maging susunod na presidente ng Pilipinas. Pabor ba kayo dito mga kababayan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Kanya-kanyang pabango na sa VP, ramdam na ang 2028 eleksyon. Vice President Sara Duterte appears before the Senate Committee on Finance on Monday morning to personally defend the Office of the Vice President proposed budget for 2026. Leading the deliberation is panel chairperson Senator Sherwin Gatchalian alongside Majority Leader Mig Zubiri, Duterte's known BFF and presidential sister Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Erwin Tulfo, Senator Loren Legarda, Senator Robin Padilla, Senator Jinggoy Estrada, and Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya't narito nga ang full video kung saan ay matapang na humarap sa Senado ang Vice President na si Sara Duterte at ang nakakabilib na pagsagot nito sa Senado na siyang hinahangaan ng marami sa ating mga kababayan. Para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Which is that we are in the period of interpellation. I further move that we now consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the distinguished sponsor, our Chair of the Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian. Yeah. Any objection? The chair hears none. The consideration of House Bill 4058 under Committee Report number 18 is in order. We now recognize Senator Sherwin Gatchalian, the Chairman of the Committee on Finance, to sponsor the budget of the Office of the Vice President. Thank you, Mr. President. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Office of the Vice President for fiscal year 2026 amounting to 889 million pesos. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, to Senator Robin Padilla is seeking the floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, we would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating Ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po yung masaya at ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader, what is the pleasure of the body? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted.
1 minute suspension. At ito nga nangyari dito kay Gatchalian dahil ginisasa ni Marcoleta. Ito, pakinggan natin to. Napakaganda ng kanilang usapan. Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Nako, Tama po. tama. Bakit po si dating speaker wala pa? Nako, patay tayo dyan. Alam ko na iniisip ninyo. Kasi yan din ang iniisip ko nung una ko narinig yan. Okay? Alam ko na, pero mamaya ko na lang sasabihin. Hindi, sige, ngayon na nga. Sigurado ako iniisip ninyo, kasi baka nauna lang. O baka kasi mas nauna si Zaldico idiin ng administrasyon bago si Romualdez. Di ba? Baka nauna lang. Okay? Pero, chotomate. Wait lang. Meron pang ibang katanungan si Marcoleta. Kasi alam mo, etong si Marcoleta magaling to sa leading question eh. Alam mo yung leading question? Huwag kang magkakamaling sumagot ng sablay dahil meron siyang pinupunto. Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot. Naintindihan niyo? Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot at yung sagot mo, yayariin ka. Pero dapat kasi yung sagot na yon manggaling sa iyo para mas magisa niya. Kasi kung manggagaling sa kanya, pinangunahan niya na, 'di ba? Hindi abogado to marunong ito, hindi katulad ng iba. Marunong ito, natanungin ka kahit alam niya na yung sagot. Tapos doon kanya yayariin. O pakingge. Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung Akala ko Saldico po- ang Yan. So sabi bakit wala pang warrant si Romualdez? Di ba si Zaldico meron na. Ang sabi naman nito, medyo kakaiba yung sagot niya, parang wala pa kasi sa Sandigan Bayan. Kaya wala pang warrant. Ito sagot. alam ko ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Pareho tayo nang iniisip. Malamang unang kaso pang final kay Zaldico. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na Yon. katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Yan. Doon ka nadali doon, bata. Hindi, doon ka nadali. Kasi alam mo kung bakit? Naririnig natin sa ICI na ang reason kung bakit kinasuhan si Zaldico ay because of Gutesa testimony in the Senate. Tama, mali. Yan ang sinasabi ng ICI. Ang tanong ay ito. Bakit binanggit si Romualdez din ni Gutesa pero si Zaldico lang ang kinasuhan that time? Bakit nauna si Zaldico? Sabay namang binanggit ni Gutesa. Yun ang punto ni Marcoleta. Gegets nyo? Kasi yan ang alam mo, itong mga, pasensya na, yung mga madadaldal nating opisyal, itong ICI ho ito hindi ho si Sec Dizon kasi ICI naman ho ang nagre-rekomenda ng kaso Sila ang fact-finding committee na kinreate ng budol government. So itong ICI, announce noon na ginamit yung statement ni Gutesa para kasuhan si Zaldico. Bakit ni-left out nila itong si Romualdez? Yun ang tanong ni Marcoleta. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan. Ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Yun, the sauce for the goose is delicious. yun. Bakit parang ba't po hindi nagsabay? Tama. Yung kay case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. Hindi mo makiintindihan yung tanong Bakit hindi nyo final ng sabay? Mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po. Magandang tanong to. Magkakawarrant daw ba tingnan nga natin kung ano sasagot ng secretary ng DPWH. Inyong dokumento,
Ay, yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya. Yun. At maitiwala po sila sa ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Oh, ito mga kababayan ha. Maganda ho itong sinabi ni Sec Dizon, Vince Dizon na meron ng sapat na ebidensya. Meron ng sapat na ebidensya para kasuhan at ma-issuehan ng warrant. Kasi ganito yan, para sa kaalaman ninyo. Para lamang po sa mga hindi po alam ang kasukasuhan, alam mo yung kasukasuhan? Hindi po yung sumasakit pag matanda ka na. Hindi, sa kasukasuhan, di ba ganito yan? Ipipresenta mo ngayon yung iyong complaint, tapos didinggin ngayon ng piskal. In this instance, yung ombudsman yung tumatayong parang piskal. At pag may nakita yung piskal o yung ombudsman na sa probable cause, okay? Although, sa bagong ruling na Supreme Court, hindi lang probable cause ang hinihingi. Kailangan is yung parang probability of conviction. Kailangan meron. Okay? I am not sure kung ganun din sa ombudsman. Alright? Kasi iba yung sa piskal sa ombudsman. But still, ombudsman ang magpapasa nito o magpapasa nito ngayon dun sa court. Ano ba ang korte dyan? Yung Sandigan Bayan. Okay? So sila ang magpapasa. Ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, through Gatchalian, ay ang laki ng possibility na dapat mawarrant si Romualdez. Yan ang sinasabi ni Vince Dizon. Ibig sabihin, yung kanilang pag-aaral, siguro, wag na natin sabihin yung ICI kasi iba yun eh. Ito, yung sa kanyang departamento, DPWH, sa kanyang paghanap ng mga ebidensya, ay malaki ang posibilidad na magkaroon daw ng warrant. Actually, possible na. Talagang dapat magka-warrant. Ang tanong, paano ang gagawin ng ombudsman? Kasi sila bilang DPWH, magpapresenta lang sila ng ebidensya. O ito, dapat ng kasuhan yan, dapat ng i-warrant yan. So mag-i-issue ng warrant, korte na, hindi na ho yung DPWH. Ang pagkakataon nito, ombudsman at saka itong Sandigan Bayan. So ibig sabihin, somehow, yung influence ni Remulla ang mananaig dito. Naintindihan natin? Kahit anong paghahanap ng ebidensya ng DPWH, kung si Remulla, sasalsalin lamang po yung kaso, yung mga final, at hindi iwawaran si Romualdez, wala din. So ito yung dapat nating bantayan. Kaya nga nagtataka dito si Marcoleta, bakit wala pa si Romualdez? Supposedly, sabay dapat siya kasi sabay naman yung kay Romualdez eh. At saka kay Zaldico na binanggit ni Gutesa. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Kaming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Zaldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong Mamarapati. susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, Nayari siya doon, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya talaga very good to si Marcoleta eh. Pag siya nagtanong, alam niya na lahat yung sasagot mo. Kasi kabisado niya yung yung batas at tatablahin ka niya sa batas. Yan, sinight niya yung ombudsman na hindi naman kailangan ng sworn statement. Importante yung mismo ng pahayag ng tao. Sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po Kita ninyo? Kaya siya doon. So
So parang bagang sinasabi ni Marcoleta dito, itong ombudsman, talagang naglalaro. Ibig sabihin, dinidribble yung kaso ni Remulla para hindi siya mawaran. Di ba? Naku po, patay tayo dyan. Ito po, hindi po letter. Hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo i-fact check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman. Na gusto niyang palabasin. Hindi, kasi baka nagtataka kayo, bakit kaya tinatanong ni Marcoleta etong DPWH na wala namang kinalaman doon sa kaso? Actually, merong kinalaman sa kaso. Pero doon sa warrant, hindi DPWH. Ngayon, lumalabas na sabi nga ni Gatchalian, wala na po ito sa DPWH. Nasa discretion na po ng ombudsman. Sa madaling salita, si Remulla ang mabagal kumilos. Gago! Si Remulla ang nagdidribble. Gago! So durog na naman dito si Remulla. Gago! Sila po ang meron pong kapangyarihan kung gustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam niyo, Mr. President, nung isang araw lang nandyan ang ombudsman. Akalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na yung siya. mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o... Siguro nga po, dahil sa... Maaga ho kasi, siguro, maaga ho yun maaga. Mr. President, kanina po ay... Napaka-anis no? Hindi, sinabi na talaga nakalimutan ko yung tanong Totoo po na parang nakaka-confuse, nakakagambala kung ano nga talaga yung distinction ng CPAG at saka BIP. I may dare to offer an explanation kung inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po doon sa sinasabing mga convergence programs Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mantanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganoon mailatag po, para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang ira na ngayon ay tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng devolution na hinihingi naman po, hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun, posible. Pero napakarami pong naging modern versions ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Court several years back. Pero lumitaw po, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin ninyo, ginoong sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung tikas. Opo, linipat ho natin yan sa DND. Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa Palifaran, Rilis at Daungan. Ito po ay proyekto ng DOTR. Ang DOT naman, meron po siyang TRIP. Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project. Ayan na po lumipat na po ng issue. Anyway, ito. Meron ako ipapaliwanag sa inyo. Ito, napaka-importante ho na ito Kasi dito nila babaliin yung kay Remulla. O kay Romualdez, malamang dito baliin ni Remulla. Nakikets nyo? Kasi dito napaka-importante nating tignan ng buong buo yung nangyayari. Si Zaldico, agad-agad may warrant na. Si Romualdez, wala pa. Which is the same naman yung mga facts na pinanggalingan. So, why the delay? Diyan pa lang, makikita mo na may problema itong si Remulla. Tila dinidribble niya. Pero may isa pang problema.
Ano yon? Eto, panoorin nyo ito. Ay, panoorin. Basahin nyo ito. Kasi nandito, nakatalakay, yung matinding posibleng mangyari. Eto po, yan. Nakita nyo yung balita na yan? Ano ang kinaugnayan yan? Malaki. Hindi, para sa kaalaman ninyo, baka kala ninyo maliit na kinaugnayan niya. Malaking kinaugnayan yan sa issue ngayon. Bakit po? Remember, eto pong pork barrel o yung tinatawag na pork scam. Kay Napoles po ito eh. Naalala niyo yun kay Napoles? Eto pong issue na ito ay same thing sa Ghost Project o yung Ghost Flood Control Project. Same shit, different names. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga mambabatas ever since. Pork barrel, PIDA, paiba-iba lang ang pangalan. Ngayon, ang program, insertion, flood control project, naintindihan nyo? Nag-iiba lang. Pero lahat yan, katkong. Lahat yan, korupsyon. Lahat yan, pera ng taong bayan, tax ng taong bayan. Same. Nag-iba lang ng anyo para mailusot. Ano kinaugnayan ni Biason? Si Rufi Biason, ha? Ito. Para lang maintindihan nyo. Dati pong congressman yan. At ngayon, mayor na ng Muntinlupa. Kamusta kayo dyan sa Muntinlupa? Puro lupa pa rin ba? Puro lubak pa rin ba? Ito pong ito, yung peking NGO na ni Napoles, ha? Ay nahatulan po si Rafi Biason, si Rufi, ewan ko kung Rufi Biason. Ibig sabihin, guilty siya na anak ng tutsang kalabaw, ha? Guilty na po siya. Kaya nga in-uphold. Ibig sabihin niyan, kasi nagpasa siya ng parang appeal doon sa unang conviction niya. Okay? At ano po yung conviction niya? Guilty siya sa graft. Ang nakakapagtaka, guilty siya ng graft. Although, naka-appeal siya, may hawak pa rin siyang posisyon ngayon. Naku, grabe. Ganyan kawalang niya at pwedeng salsalin ang batas ng ilang mga politiko. Kaya nga sabi nila, di ba? Meron silang bend the law. Hindi mo i-break yung law pero you can bend it. Parang ganito, ang parusa kay Rufi Biason ay 6 years at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Habang buhay na disqualification, oy! Sa paghawak ng public office. Isipin nyo hinatulang ka na ng Sandigang Bayan ng kulong at hindi paghawak ng public office, and yet you are here, Mayor of Muntinlupa. Ang labo, Gago! Kasi nga, appeal daw. Sige, di-appeal nyo ang mukha nyo. Linawin lang natin, hindi siya guilty sa malversation, ha? Ibig sabihin, walang ebidensya na mismo ang nagnakaw o kumita mula sa pera. Pero guilty siya sa gross negligence. Sobrang kababayaan. Nako! Gago! Narinig ko na yan, mga kababayan. Narinig ko na yan. Narinig ko na yung sinabi na gross negligence ang ikakaso. Kanino yon? Kung narinig nyo. Kaya ang laki ng kinaugnayan nito sa issue ngayon. Kanino yung gross negligence na yon? Di ba yan yung sinasabi nung ni Remulla? Mind conditioning niya na yung mga tao? Na oo, sige, pero pwedeng lang yan, gross negligence. He might not directly part doon sa, o kumita doon sa flood control project o doon sa insertion, pero gross negligence. I'm not sure kung si Remulla nagsabi niyan o ICI. I think it was ICI, sorry. Para sure lang, alam ko ICI. So yun yung parang sinasabi na gross negligence lang ang ikakaso kay Romualdez. So ibig sabihin, mga kababayan, lusot pa rin po siya dito. Malaya pa rin siya. Katulad na nangyayari ngayon kay Rufi Biason. Mayor pa rin ng Muntinlupa, kapal na mukha. Gago! Hindi, ewan ko sa inyo, mga taga Muntinlupa, bakit nyo binoboto to? Isipin nyo to, nakasuhan, ito po'y guilty. Ayan po, guilty po siya. Guilty siya ng gross negligence. Sa Tagalog, sobrang kapabayaan. Pabaya pala siyang ama, ama ng distrito niya noon, bakit yung binotong ama ng Muntinlupa? Ano kayo ng... Tapos magagalit kayo pag may mga hindi nagawa dyan sa City Hall, hindi nagawa dyan sa Muntinlupa. Huwag na kayo magalit. Guilty na yan eh. Hindi po ako nagsabi na guilty siya, Sandigang Bayan po yan. Yan po yung report. Siya po'y guilty. Bakit ninyo binoto pa? Sobrang pabaya nga siya doon sa distrito niya.
Kaya nga siya naging guilty. Tapos, gusto nyo pabayaan din kayo sa Muntinlupa? Ay, kasalanan nyo na yan. Ba't nyo binoto yan? Ako nagsasalita lamang na ayon sa sa report ng Philippine Star. At yan po may hatol. At ito. Para lang sa kaalaman ninyo. Noong November 2025. Ayan. Sinubukan niyang ipa-reverse ang hatol, kaya nga siya nag-appeal. Pero, anong ginawa ng Sandigan Bayan? Ayan, upholds. Ibig sabihin sa Tagalog, tinanggihan ng Sandigan Bayan. Kaya nanatili ang conviction. Yun. Gago! So, ibig sabihin, na-double whammy siya. Hindi lang pala isang beses. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing dalawang hatol ha. Ang sinasabi ko, sinubukan niyang mag-appeal. Sinubukan niya sabihin na hindi kasi mali yung decision kasi maybe siguro he presented another I do not know evidence pero still the Sandigan Bayan upholds yung decision nila. Hindi, guilty ka pa rin. Gago! Although ngayon nag-appeal siya sa Supreme Court. Okay? May last chance siya. Pero habang hindi binabaligtad ng SC, valid ang conviction. Malinaw na malinaw. Ha? Sabi nga dito, bakit hindi siya guilty na magnanakaw? Ayon sa batas, opisyal na gobyerno may responsibilidad na siguraduhin na ang pera na napupunta sa totoong proyekto. Hindi ghost project. Pinabayaan ni Rufy yun. Ha? Tapos, eto pa matindi. Pinapakita nito na kahit hindi magnakaw, pwedeng makunbik ang opisyal kung napabayaan ng pera ng bayan. Bahagi ito ng malawakang kaso sa PDAP na umaabot hanggang ngayon kahit 2007 pa nag-umpisa. Since Mayor si Biason ngayon, malaking issue to ng credibility, political future niya. Kaya nga mga taga Muntinlupa, ewan ko sa inyo, ba't nyo pa binoto to? Pinabayaan na nga niya. Isipin mo kasi sa probinsya mas malaki yung mga distrito eh. Dito, baligtad eh. Sa Metro Manila, yung district mas maliit yan compared doon sa buong city. Ito nga maliit na distrito na hinawakan niya dati. Convicted siya na isa siyang pabaya. Convicted siya na pinabayaan niya yung distrito niya. Kaya nagkaroon ng ganyang paglulustay ng pera ng bayan. Yan, ganun katindi yun mga kababayan. Nalustay ang pera natin, pera ninyo. Ha? Dahil pinabayaan niya. Kaya nga siya convicted. Sa maliit pinabayaan niya. Ngayon, nagbigay kayo ng responsibilidad na pangmalakihan? Anong kahunghangan yan? Anong kalokohan yan? Bakit niya binigyan ng mas malaking responsibilidad? Pinabayaan nga yung maliit na responsibilidad. Ay, nako. At sabi ko nga sa inyo, anong relationship niyan sa ngayong mga nangyayari sa panahon natin ngayon? Ganyan din, same. Same. Dati, PDAF, pork barrel, DAF. Ngayon, ito, insertion and program, Ghost Flood Control Project, yan din yun. Kaya nga, sabi nga nila, gusto mong malaman ang iyong future? Ang iyong future, gusto mong malaman? Alamin mo nakaraan mo. Ito ang nakaraan ng isang opisyal na nakonvict dahil sa kapabayaan. Ano future niya? Mayor po. Gago! Opisyal pa rin ng gobyerno. Kaya nga ngayon, bantayan natin si Romualdez. Baka mamaya, remember, ito kinasuhan siya ng mas mataas pa, malversation nga ang kinaso sa kanya. Tapos, dismiss yung malversation, nauwi lang doon sa gross negligence. Kay Romualdez, ang ikakaso lang, gross negligence. Baka pwede pa mauwi yan sa snatching din, biro lang. Baka mas mauwi pa sa mas maliit na kaso. Kasi ganyan ng technique ng mga abogado eh. Ang mga abogado, magagaling sa ganyan eh. Yung pabababain yung kaso mo. Yung alam nila guilty ka na doon sa kaso na yon, kaya lang ang gagawin nila, mamanipulahin nila yung perspective, yung mga facts para bumaba yung kaso mo at mas mababa lang yung hatol. Kaya nga ako dati pa dati pa akong nag-react doon sa narinig ko na parang ang ikakaso lang kay Romualdez gross negligence lang, di ba? Kaya sabi ko, nako, lokohan na naman ito. Ay nako.